Chika tayo. May nakita naman akong bagong online loan platform. Sinubukan ko siya at na-approve ako. Tagal kong naghintay Mga after 1 hour siguro, ayan, naging pending repayment, 7,400 at natanggap ko siya sa aking GrabPay. Nakita ko lang siya sa Facebook. At na-curious ako kasi sabi niya 35,000 daw yung pwede mong hiramin with 12 times frequency. And 365 days. Meron siyang install now. At pag kinlik mo yan, dadalhin ka niya sa kung saan mada-download yung loan app. At yung pangalan ng loan app ay si Gora Loan. Loan App Philippines. Huwag muna kayong Gora dyan. Tinubukan ko sa yung loan app na to para mabigyan kayo ng heads up. And in this video, i-share ko po yung lahat ng na-observe ko sa loan app na to. Hello everyone! Welcome back to another video. Siyempre, OLA na naman yung pag-uusapan natin at may sinubukan ako, yung totoong sinubukan na-approve ako at lahat talaga ng dapat diskubrihin sa loan app na to, diniscovery ko para magkaroon kayo ng heads up. Huwag muna kayong Gora dyan, huwag nyo munang i-download. This video is not sponsored. It's based on my personal experience. Siyempre, sa huli, kayo pa rin magde-decide kung i-download nyo siya o hindi. Pero wala akong pinopromote dito. Reviews lang po. So, ayun nga guys, nakita ko to sa social media, sa Facebook feed ko, si Gora Loan App. At nag-Gora din ako, pero huwag nyo munang gawin yan. And ayun, nabigla ako guys kasi, syempre, the usual, magsasubmit ka ng information. Ang tagal kong naghintay. And pinili ko, of course, yung GrabPay ko. Kasi sa GrabPay ko, konti lang po yung transaction. So, kung may pumasok man, kagad ko malalaman kung saan galing. So, naghintay ako ng mga 1 hour, pero nabigla ako. Akala ko nga reject. Pero, approve pala. At na-approve ako sa 7,400. Kasi yung seed na meet niya is 10,000 pesos. Oh, para may idea niya kayo 10,000 pesos yung seed na meet niyang loan para sa akin. Yung na-approve is 7,400. 7 days lang siya. Binayaran ko yung 7,400 na yan. So, kung malaman kung mag-i-improve ba yung kanyang offer pagkatapos ng first loan. Kasi ganun naman talaga sila diba? Medyo masakit yung first loan. Just in case biglang maningil to or whatnot, at least ayan may proof ako na binayaran ko talaga yung loan app. Anyways, so pagkatapos kong bayaran yung 7,400, lumabas na yung iba't ibang options. So meron ng 10,200, 9,200, 8,200, 7,200, 6,700. Mahilig po siya sa 200 extra tulad ni Credit Look. Pero it didn't get any better. Tapos pa rin siya ng 3,000 at hindi po siya long term, 7 days lang. Pero kung approve ka naman, after 1 hour, matatanggap mo po yung pera sa e-wallet of your choice. Pwedeng GCash, pwedeng Maya, pwedeng Grab. So, is it okay na utangan yung loan app na to? I-click mo yung install, dadalhin ka niya sa App Store. Or may shortcut. Wala siya sa Android. I-click mo yung get para ma-download mo siya. Ito na naman siya guys Kung babasihan mo lang yung screenshots, mukha siyang maganda. Medyo mabagal. Lagi yung app. I don't know, maybe internet connection. Basta zero risk borrowing daw. Kaya maniwala ka agad dyan tap to get approved. Pero hindi siya automatic. Matagal. Hindi siya 5 minutes lang. Matagal siya. Hingi po siya ng permission na matrack yung activity mo across all sites. Pwede mo namang i-deny, na-approve naman ako kahit i-deny ko siya. And then magsa-sign in ka. Pero bago ako nag-sign in, tinignan ko muna kung sino yung company behind it. Kasi dapat natin malaman kung legit ba siya o hindi Malabas na si Rusco Lending daw. Totoong may Rusco Lending. Pero hindi po sila nagpapaloan via loan app. Iba po yung business nila. Or wala po siyang online lending platform naka-register sa SEC. Alam ba ni Rusco na may isang loan app na gumagamit ng kanyang credentials? Or alam ba ni SEC na itong si Rusco meron palang ino-operate na loan app? Dapat itong si Rusco tsaka si SEC, check nila to para malaman natin yung totoo guys. Login pa rin ako. And then, nagpadala po siya ng OTP at saka yung OTP ay nagagaling kay Loan Shop. And then yung same na nag-send ng OTP nung nag-try akong ES loan. And nung nag-try akong ES loan, reject ako Reject ako sa ES loan. Kaya akala ko marireject din ako dito sa kay Gora. Fill out ka ng mga personal details mo. And sinabi ko na namang unemployed. And then more than 2 years unemployed with a monthly salary or income of 40 to 48,000. Ay, bongga. Pagkatapos, humingi po siya ng 3 contact reference. Dito po lumalabas si No Cash. Ano ba to? Anyways, yung 3 reference na yun, pupulutin mo yan sa phone book mo. And then, magbibigay ka rin ng email address and then may pa-survey siya. Sabi ko, no loan ako. Ewan ko nga kung mag-check to. Hingi po siya ng IDs. So, yung mga IDs na tinatanggap niya are the usual. UMID, National ID, SSSTIN, Passport, Driving License, Postal ID, and Voter ID. Pinili ko yung aking driver's license, of course. And then, pwede mong kunin sa gallery or pwede mong picturean on the go. And then,
pinicturean ko, na-capture yung details ko, and then magsi-selfie ka. Pagkatapos hihingi na siya ng payment details or disbursement details, GCash Pay, Maya, GrabPay. Yung pinili ko is GrabPay. So, pagkatapos ng disbursement method, lumabas iba't ibang mga online loans. Oy, si ES Loan, Peso Sam, yung Sagay Credit. Ay, pare-pareha sila ng style. Alam niyo yung mga loan apps na nagsasubmit ng 10,000, yung sa huli mo na malalaman kung ma-approve ka man, kung magkano i-approve sa'yo, at kung magkano yung kaltas. Ganito yung style niya. Kinilik ko siguro loan, yung offer niya, tulad din dun kay ES Loan na 10,000. Pareha sila ng computation, pareha sila ng table, guys. Just like ES Loan and other loan apps, sasabihin niyang 10,000 pesos payable in 3 months, matatanggap mo daw is 9,992 lang kasi 8 lang yung ikakaltas. Yung interest niya, 320. Too good to be true. And even until the pending stage, aasa ka talaga na 10,000 yung isasubmit sa'yo. So, dahil tinry ko talaga yung loan app, pinapatuloy ko siya. Kinig ko yung submit. And then doon, hiningi niya po yung access sa lahat ng aking contacts. Tapos sinabi niyang success. Parang nakakalito yung pag sinabing success, ano? Kasi pag success, dapat success na approve. Pero ito, success lang pala na na-submit. Pending siya or nag-processing siya, under review, 10,000 yung sinasabi niya. Until dito, guys, hindi niya dinisclose kung ano ba talaga yung ma-expect mo sa loan. At saka mo na malalaman kung magkano i-approve niya, magkano yung kaltas niya. Pag na-approve ka na at napadala ka na ng pera, o bulaga, price! Yung natanggap ako, 4,810 lang. 7,000 yung loan. Yung kinaltas niya, 2,590. See? Ang laki po ng kanyang service fee. Kasi yung masaklap dito, 7 days lang. And I thought it's gonna get better after the first loan kasi usually ganun daw naman talaga yung mga online loan platforms. Kapag first time mo, medyo hindi maganda yung term. Pero ito, it's worse. Wala siyang pinagbago. Magsi 7 days ka pa rin and then nagkaroon ka lang ng maraming options, but kahit na anumang option yung pipiliin mo, kakalta siya ng mga 35%. Kung ako lang masusunod, iiwasan ko yung loan app na ganito. Bulok yung style na ganito. Yung ano lang sa loan app na to is, kailangan mo talaga i-click yung confirm para mag-submit, para magpatuloy. Kasi wala ka namang matatanggap kung hindi mo siya click yung confirm. Kung nag-click ka ng confirm at medyo natagalan ka sa pag-apply, kung gusto mo magpa-delete ng account, syempre hindi niya madi-delete yung account mo dahil may pending ka. Hindi rin niya madi-delete, quote-unquote delete. Let's just hope na nagdi-delete nga siya kung meron ka pang dapat bayaran. Tsaka yung loan pa isa-isa lang kasi hindi ka naman pwede mag-apply dun sa isang loan na andun sa platform na to while meron ka pang pending sa isa. So, siguro loan yung in-applyan ko. Approve ako sa 7,400 pero yung natanggap ko is 4,800. So, Rusco ha, pakicheck. Kasi alam ko si Rusco, hindi po lending na ganito yung business niya. Meron talagang Rusco, pero hindi ganito. Kung ako lang masusunod, layuan nyo na yung loan app na to. Marami naman po tayong options. Meron po tayong mga legit na mga online loan platforms na hindi tulad nito. Kalaki yung kanyang mga kinakaltas. Punta po kayo sa Legit Loan Apps playlist by Ate Red. It's just a playlist ng mga loan apps na nasubukan ko and so far, okay naman yung terms nila. Well, obviously, mas okay kaysa dito. Baka andun yung loan app na mas, magustuhan nyo. Pero hindi ko sila promote. I just put them on a list so you'd easily find them, but yun lang. So, kung meron kayong mga loan apps na gusto nyo pasilip, let me know in the comment section below. I will see you on my next vlog. Bye-bye!